We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 152. For EMI Online Season 8 students, this is your Session 10. This is our last session for Season 8. Officially, EMI Online Season 8 ends tonight. But EMI Online broadcast will continue every Sunday, 8 p.m. here at EMI Online TV through the EMI page. Hope you will join us again next season, Season 9, and every broadcast. Today, we are going to continue our discussion on the shadow of Christ in the Old Testament, Part 10. Of course, as always, you hear, we reserve the best for last. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. Beautiful people are gathered in your beautiful house, and this is a beautiful time to worship you and to receive your word. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. We commit to you this time, this learning time, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Today, we are going to continue our discussion on biblical typology. Nais ko po ipaalala sa inyo ito sapagkat ito'y napakahalaga. I already mentioned this many times, but I think I need to mention this again because this is very important. In biblical typology, it is important to keep in mind that not all points in a particular type are necessarily true in the antitype. I want to say that again. In biblical typology, it is important to keep in mind that not all points in a particular type are necessarily true in the antitype. Only what is mentioned in the Old Testament and alluded to in the New Testament. Nothing more, nothing less. Pag ito'y na-mention sa Old Testament at na-mention uli sa New Testament, ang tawag dyan, type and anti-type. Kapag na-mention, pwede po itong explicitly at pwede po itong implicitly. But there has to be a mention. We already talked about 6 Old Testament typologies in reference to Christ. Let us refresh our memory and let's see them again. Number 1, we talked about Adam, a type of Christ's humanity. We talked about Abel, a type of Christ's death. Number 3, we talked about Noah, a type of Christ's obedience. We also talked about Melchizedek, a type of Christ's ministry. Number 5, we talked about Isaac, a type of Christ's sacrifice. Just last Sunday, we talked about Joseph, a type of Christ's exaltation. Now, if you notice carefully, you would see that the 6 Old Testament typologies we talked about are from the writings of Moses. Napansin niyo po ba? Ang lahat ng mga kwento na ito ay mababasa po natin sa writings of Moses and more particularly in the book of Genesis. Adam, Abel, Noah, Melchizedek, Isaac, and Joseph. All of them ay mababasa po ninyo sa book of Genesis with a brief mention in the book of Psalms regarding Melchizedek. So the book of Genesis, the writings of Moses, and the book of Psalms, to be more particular, Psalms 110 verse 4, Melchizedek was mentioned.
The last one we're going to talk about in this season finale is from the writings of the prophets. Remember what Jesus said in Luke 24 verse 44? This is what he said to his disciples after he rose from the dead. This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the three sections of the Old Testament, namely, number 1, the law of Moses, number 2, the prophets, and number 3, the Psalms. Nakita po natin sa ating mga unang pag-aaral ang typologies from the writings of Moses, and a brief of that from the book of Psalms. Now today, we are going to look at another typology from the writings of the prophets. This is the last part of our Season 8 series on the shadow of Christ in the Old Testament. Today, we're going to talk about Jonah, a type of Christ's death, burial, and resurrection. We are going to talk about Jonah side by side with Christ in the same manner that we did when we talk about the other 6 Old Testament typologies. Now let's begin. Number 1, Jonah, Gentile mission. Christ, world mission. Jonah was sent on a Gentile mission just as Christ was sent to save the world. Both of them were missionaries sent to deliver the message of repentance and life change. First, we need to look at Jonah, and in a little while, we are going to look at the Lord Jesus Christ. Jonah, chapter 1, verse 1, following verses. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. Again, look at verse 3. Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Jonah was sent by God to Nineveh to preach the message of repentance and life change. But he was reluctant and tried to run away from God. Now, Bishop, paanong naging type and antitype itong si Jonah, gayong si Jesus hindi naman tumakbo sa tawag ng Diyos, gayong si Jonah ay tumakbo sa tawag ng Diyos? You need to understand that this is very important when I told you that in biblical typology, not all points in a particular type are necessarily true in the antitype. Remember, I told you that? Hindi lahat ng puntos sa type and antitypes are necessarily true. And this one is a classic example. Jonah was initially reluctant and ran away from his mission. But Jesus did not behave in any similar way. I want to say that again. Jonah was initially reluctant and ran away from his mission. But Jesus did not behave in any similar way. At least nakikita nyo po na totoo yung puntos nating pinag-aaralan that in the type and antitypes, not all points are necessarily true. Only what is mentioned in the Old Testament and alluded to in the New Testament. But at least, in the story of Jonah, you would know that in the latter part, Jonah obeyed God and completed his mission. Jonah chapter 3, verse 1.
Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Look at verse 3. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. So maliwanag po mga kapatid, nung una, siya'y tumakbo sa tawag ng Diyos. Nung pangalawa, sinunod niya ang tawag ng Panginoon na pumunta sa siyudad ng Nineveh at ipangaral ang mensaheng ibinigay sa kanya ng Diyos. Jonah was sent on a Gentile mission just as Christ was sent to save the world. Again, remember, Jonah was sent on a Gentile mission, just as Christ was sent to save the world. John chapter 3, verse 16 to 17. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Look at the next verse. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Yun ang misyon na ipinarito ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi para husgahan ang mundo, hindi para i-condemn ang mundo, kundi ang mundo ay maligtas sa pamamagitan po niya. And that is the reason why when Jesus was on this world, he did not condemn anyone. Hindi niya hinusgahan ang mga makasalanan. Siya'y naparito hindi para sa mga matuwid, hindi para sa mga nagpapanggap na matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ikaw na nanonood sa broadcast na ito, kung iniisip mo na ikaw ay makasalanan at parang sa pakiramdam mo walang nagmamahal sa iyo, ikaw ay inuhusgahan ng mundo, si Jesus nagmamahal sa iyo. Si Jesus ay naparito para sa iyo. At hindi mo napapanood ang broadcast na ito na isang aksidente. Nilubi ito ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Nais ng Diyos, iligtas ka at baguhin ang buhay mo. Shout amen! Amen. We believe that with all of our hearts here at EMI. Jesus did not come to condemn the world. Any ministry, any church, any pastor or bishop for that matter, masters on condemnation, that is not a ministry from God. Sino mang pastor, obispo, o simbahan na wala nang ginawa kundi magkondena ng sino man, hindi po yan ministry na galing sa Diyos. Dalang ministry na galing sa Diyos, walang condemnation. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. For God so loved the world. Shout amen. We do not condemn you. We love you so much to tell you the truth that God loves you and he has a wonderful plan for you. If you believe that, say amen. This is our mission, to tell the world about God's love and grace so they would believe and be saved. 1 John chapter 2 verse 2. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, referring to the Jews, but also for the sins of the whole world, referring to Gentiles. Si Jesus ay hindi lamang po naparito para sa mga Hudyo, tulad ng maling paniniwala ng RD religion na di umano si Jesus ay naparito lamang para sa mga Hudyo. Dahil si Jesus ay naparito para sa mga Hudyo, isinugo naman daw ng Diyos si Pablo para sa mga Hintil. Maling-mali.
Hindi po si Pablo ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Jesus! Jesus! No one but Jesus! Jesus alone! Shout amen! Malakas sa palakpak para kay Lord. Praise God! For God so loved the world. Can you say amen? Amen. Ang sabi ng RD Religion, ang John 3:16 di umano ay para lang sa mga Hudyo. Maling-mali po ang relihiyon na yan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang exclusive para sa mga Hudyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa buong mundo. Mahal ng Diyos ang buong mundo. Shout amen. Kung kaya't nang isinugo ni Jesus ang kanyang mga lagad, nang siya'y umakyat sa langit at binigyan ng komisyon, binigyan ng misyon ng mga alagad, inutusan niyang humayo hindi lang sa mga bayan at mga kababayang Hudyo. Ang iniutos ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi gayon din para sa mga Hintil. Maliwanag po ang nakasulat, Matthew chapter 28 verse 19 to 20. This is what Jesus said before he went up to heaven. This is known as the Great Commission. He said, therefore, go and make disciples of all nations. How many nations? I cannot hear you from where I am. How many nations? Go and make disciples of all nations. The word nations there, ethnos. Ethnos, people group, different people group, different nations, all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them referring to all nations, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Can you say amen? Maliwanag, sobrang liwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw, si Jesus ay nag-utos sa kanyang mga alagad na humayo hindi lang sa mga Hudyo, humayo kayo sa buong mundo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Hindi gusto ng Diyos ang sino man ay mapahamak. Shout amen. Shout amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Can you say amen? 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. The Apostle Paul writes, this is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Who is the truth? Jesus is the truth. What is the truth? The truth is the Word of God. The gospel of grace, the good news of salvation na gusto ng Panginoon para sa lahat ng tao. Hindi gusto ng Diyos ang sino man mapahamak, kundi ang lahat ay maligtas, sapagkat mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ikaw na nanonood sa broadcast na ito, mahal ka ng Diyos. You are not seeing this broadcast by accident. This is by God's divine appointment, because today is the day of your salvation. Today, He will save you and bless you and favor you, because you are loved by God. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Shout amen. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Praise God. Praise God. Revelation chapter 5 verse 19. And they, referring to the 24 elders, sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain,
and with your blood you purchase men for God from every tribe and language and people and nation. It does not sound like all Jews, right? Hindi po puro Hudyo ang nasa langit. People from every tribe. Ang mga Hudyo ay isang tribo lamang. Meron ding iba pang tribo. Meron pang ibang bansa. Meron pang ibang lingwahe. Ang dugo ni Jesus ay para sa lahat ng tao. Ang dugo ni Jesus ay nabubo para sa lahat ng tao. Kaya pagdating sa langit, tayo po ay isang malaking pamilya. Wala nang Hudyo, wala nang Griego. Pantay-pantay tayo. Isang malaking pamilya doon sa piling ng Diyos. Magpakailan-kailan pa man. What a beautiful day it will be. Shout amen. Wala na ang pangalan ng inyong simbahan pagdating sa langit. But ano ba ang ini-imagine ninyo? Pagdating sa langit, parang Olympics, na tayong lahat ay nakapila, merong color coding, merong color na naka-assign sa bawat bansa, tapos merong placard, tayo po ay naka-arrange alphabetical, nakapila, GIA, GIB, GIC, GID, ang dulo, GI Joe. Mga kapatid, pagdating sa langit, wala na ang pangalan ng inyong simbahan. Lahat po tayo ay kabilang ng isang malaking komunidad, the Lord's community. We will be with the Lord forever and forever and forever and forever. Shout amen! Shout amen! Palakpakan natin malakas si Lord. Praise God! Praise God! I am proud to be part of the Lord's community. Shout amen. Because in heaven, we will be all part of the greatest community, the Lord's community forever and forever. Shout amen. Jonah was sent on a Gentile mission just as Christ was sent to save the world. Number 2, sacrifice himself. Jonah sacrificed himself, so did Christ. Jonah sacrificed himself to calm the angry sea, just as Christ did to appease God's wrath against sin. I want to say that again. Jonah sacrificed himself to calm the angry sea, just as Christ did to appease God's wrath against sin. Alam niyo ang istorya nang si Jonah ay pinapupunta sa Nineveh. Bumili siya ng ticket papuntang Tarsis. Tama ba, Tarsis? At nang sila po ay naglalakbay na sa gitna ng karagatan, dahil tinakbuhan niya ang tawag ng Diyos sa kanya, nagkaroon ng malaking unos sa gitna ng karagatan. Sapagkat hindi alam ng mga tao kung anong dahilan ng malakas na unos. Nakita nilang si Jonah ay nandun sa ilalim na bahagi ng malaking barko, natutulog. Alam niyo mga kapatid, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Paano ka naman makakatulog sa gitna ng bagyo? Pero pinipilit niyang itulog ang kanyang pagtakas sa tawag ng Diyos. Pero ano ang nangyari? Jonah chapter 1 verse 11. The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, the people in the boat asked Jonah, what should we do to you to make the sea calm down for us? Verse 12,
pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. Ang sabi niya sa mga tao doon sa barko, itapon ninyo ko sa dagat at papayapa ang bagyo. Mga kapatid, ibinigay ni Jonah ang kanyang sarili na itapon sa gitna ng dagat upang pumayapa ang nagngangalit na karagatan. Ganon din, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili upang mapapayapa ang nagngangalit na puot ng Diyos sa kasalanan upang tayo ay mapatawad ng Diyos. Can you say amen? John chapter 10 verse 11, Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Hindi ho kinuha sa kanya ang kanyang buhay. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Hindi po siya pinatay. Kusa niyang ibinigay ang kanyang espiritu at siya'y namatay. Wala hong kakayahan ang tao para patayin ang mayakda ng buhay. Jesus lays down his life as the good shepherd does for his sheep. John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Wala nang dakila pang pag-ibig kaysa dito ng kaibigan ay mamatay para sa kanyang mga kaibigan. Si Jesus ay hindi lang po namatay para sa kanyang mga kaibigan. Si Jesus ay namatay maging para sa kanyang mga kaaway. Kaya ang pag-ibig ni Jesus ay dakila, higit sa sinuman, higit kanino man. Can you say amen? Dahil si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Si Jesus ay namatay para sa mga kaaway upang sila'y magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. 1 John chapter 2 verse 2, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Natatandaan niyo po yung word na propitiation? Do you remember that? Can we say that again? Propitiation. Sinabi na natin dati, mali na naman kayo ng pagbigkas. Tinuruan ko na kayo ng tamang pagbigkas. Propitiation. Konti pa. Puno tayo, pero parang kalahati lang ang nagsasalita. So ulitin natin, malakas, tamang bigkas, may landi sa dulo. Propitiation. Malapit na. Isa na lang, sabay-sabay, malakas. Propitiation. Very good. A+. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ano sa Tagalog ang propitiation? Unang Juan 2:2, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Hallelujah! Woo! Everybody shout propitiation. Propitiation. One more time. Propitiation. Wow, propitiation.
Naglubag ang galit ng Diyos nang makita ng Diyos ang sakripisyo ng kanyang anak sa krus. Mga kapatid, alam niyo po ba, kapag ang bata ay umiiyak, may dahilan? Umiiyak ang bata, maaring basa ang lampin o nagugutom. Pero hindi po yan iiyak nang walang dahilan, hindi tulad mong matanda. Umiiyak ka, wala ka naman dapat iiyak. Kung minsan, para mapatigil ang iyak ng baby, nilalagyan ng pacifier. Yang pacifier, mga kapatid, ay nagpapacify, pero hindi nagsasatisfy. Sa kaunting panahon, titigil ang iyak ng baby dahil nakasaksak yung pacifier. Pero bandang huli, mahalata ni baby, wala siyang nasisipsip. Iluluwa niya ang pacifier at iiyak siya ng mas malakas kaysa ng una, sapagkat ang pacifier po ay hindi nakakasatisfy. Nang umiyak ang katuwiran at katarungan ng Diyos, nilagyan ng pansamantalang pacifier. Yan po ang kautusan. Pero hindi masatisfy ang katarungan ng Diyos, sapagkat walang kakayahan ng tao sundin ang kautusan. Hindi sapat ang dugo ng hayop na ilalagay sa dambana upang masatisfy ang judgment and justice of God. Nung si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo, napunuan ang hinihingi ng katarungan. Binayaran ni Jesus ang kabayaran ng kasalanan at naglubag ang galit ng Diyos. Praise God! Hindi po nagpacify, na-satisfy. Kaya nang mawala ang galit ng Diyos, hindi na po siya magagalit kailan paman dahil binayaran na ang ating mga kasalanan. Shout amen! Make a joyful noise to God! Clap your hands, all ye people! Praise God! Praise God! Jonah sacrificed himself to calm the angry sea, just as Christ did to appease God's wrath against sins. If you believe that, say amen. Amen. Number 3. 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. Jonah, just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so was Christ in the heart of the earth. I want to say that again. Just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so was Christ in the heart of the earth. Natatandaan niyo po ang type and antitype. Ito po ay magiging perfect typology kapag meron pong mention sa Old Testament at merong allusion sa New Testament. Do you remember that? Now, I'll show you Jonah 1:17. Jonah 1:17. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish for how long? 3 days and 3 nights. Please remember that. 3 days and 3 nights. Let's say that together. 3 days and 3 nights. One more time. 3 days and 3 nights. Now let's look at the allusion in the New Testament. Hey, listen, look up here, look at my eyes. No less than Jesus himself alluded to this powerful truth. Mismo si Jesus ang nagbigay ng allusion dito sa 3 days and 3 nights. Matthew chapter 12 verse 40. This is what Jesus said. For as Jonah was 3 days
and 3 nights. Everybody say 3 days and 3 nights. Yan din po ba yung nabasa natin sa Jonah 1:17? Inalud mismo ni Jesus, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man, he was referring to himself, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Powerful, isn't it? That is what type and antitype is all about. Listen to me, my dear brothers and sisters. Listen. Jesus explicitly connects his death, burial, and resurrection to Jonah's experience. This is a perfect type and antitype, referring to his death, burial, and resurrection. Very powerful, my dear brothers and sisters. Let's see them again. Number 1, Gentile mission, world mission. Jonah was sent to a Gentile mission, just as Christ was sent to save the world. Jonah sacrificed himself to calm the angry sea, just as Christ did to appease God's wrath against sin. Number 3, 3 days and 3 nights. Just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so was Christ in the heart of the earth. Now that we know this powerful truth, type and antitype, let me give you the life application. How does it apply to our life? Paano ito may apply sa ating buhay? Let me give you the life application. Number 1, embrace God's clear call in your life. Akapin mo ang maliwanag na tawag ng Diyos sa iyong buhay. It has to be clear. Jonah was called to go to Nineveh, not just anywhere. Kang tinawag ka ng Diyos, merong specifics, may klaro. Sapagkat ikaw ang tinawag ng Diyos. Christ was called to save the world. He knew why He came here. Kaya madali niya natatanggihan ang lahat ng bagay. Sapagkat alam niya, hindi yun ang direksyon ng tawag sa kanya ng Diyos. There was a time, gusto siyang gawing hari. Sapagkat tuwan-tuwa ang mga Hudyo sa kanyang ginagawa at pinagkaisahan na siya'y gawing hari. Tinakasan niya ang mga tao. Sapagkat hindi yun ang tawag sa kanya. Ano ang maliwanag na tawag ng Diyos sa iyo? Ikaw ba ay tinawag sa full-time ministry or part-time ministry? Ikaw ba'y tinawag magnegosyo o magpastor? Tinawag ka ba na mag-business o mag-empleyo? Tinawag ka bang mag-abroad o manatili dito? Tinawag ka ba na tumira sa probinsya o manatili sa Maynila? Tinawag ka ba sa Nineveh o sa Tarsis? Ang gustong puntahan ni Jonah ay Tarsis. Ang tawag sa kanya ng Panginoon ay sa Nineveh. Tinawag ka ba ng Diyos makapag-asawa o hindi makapag-asawa? Tinawag ka ba ng Diyos? Sinong makakaalam niyan? Ikaw lang. Walang taong pwedeng magsalita niyan para sa iyo. At kung ang Diyos ang nagsalita sa iyo, maliwanag po yan, maliwanag pa yan sa sikat ng araw, sapagkat the calling cannot be wrong. Like Jonah and like Jesus. Very clear ang calling. Number 2, know that God is a God of second chance.
Despite Jonah initially disobeyed the call of God, Jonah was given the second chance. God extended mercy and gave Jonah another opportunity to fulfill his mission. Hindi dahil nabigo ka ng una, hindi dahil nagkamali ka ng una, tapos na. Remember what the Bible says, the gift and the calling of God is without repentance. Hindi dahil nagkamali tayo, binabawi ng Diyos ang kanyang tawag. Nananatili ang tawag. Sapagkat hindi tao ang nagbibigay nito, ito'y bigay ng Diyos. Ilagay mo lang sa isip, ang Diyos palaging mayroong pangalawang pagkakataon para sa iyo. Maring na-cross out ka na sa mga tao. Maring na-red tag ka na sa mga tao. Pero hindi sa Diyos. Hindi kailanman sa Diyos. Dahil God is the God of second chance. Can you say amen? Amen. Number 3, be willing to wait for God's perfect timing. Jonah and Jesus, both of them took 3 days and 3 nights before they saw the light. Baka kailangan maghintay ka ng 3 days and 3 nights. And in our case, it could be a different timing. Baka para sa atin, you have to wait for 3 months more. It could be 3 years more. Or it could be 30 years more. Remember mga kapatid, ang Diyos lang ang nakakaalam ng perfect timing. And we have to find out. Hindi natin yan alam agad. Nagiging malinaw lang yan sa paglipat ng mga pahina ng tagpo ng ating buhay. We do not dictate the situation. We follow the leading of the Lord every step of the way. Remember, Ecclesiastes 3:11, God makes everything beautiful when? In its time. Not in your time. Not in your own time. In His time. May tamang panahon sa lahat ng bagay. You cannot accelerate things. Hindi mo pwedeng madaliin ang lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng madaliin ang ganda ng rosas. Kailangan mong hintayin mamukadkad ang ganda ng rosa sa kanyang sarili. Hindi mo pwedeng i-shortcut. Kailangan makompleto ang 3 days and 3 nights. You have to wait. And you know, the most difficult time is to wait. Napakahirap maghintay. Lalo na kapag nilagyan mo ang sarili mo ng sarili mong timetable. Dapat by this time, dapat by this time, dapat by this time. How about His time? Yung kanyang time, ang pinakamahalaga sa lahat. Magkakaroon ka ng galit sa puso, magkakaroon ka ng hinanakit sa puso pag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa sarili mong panahon. Pero pag hinintay mo ang tamang panahon, laging may magandang plano ang Diyos para sa atin. Be willing to wait for God's perfect timing. Number 4, pray in the most difficult times. That is what Jonah did. Sa loob ng tiyan ng malaking isda, it was 3 days and 3 nights of prayer and fasting. Talagang iniluhod niya. Talagang ipinanalangin niya na maging klaro. Kasi kung siya lang, ayaw niya sa Nineveh. Gusto niya sa Tarsis. Umisang ganun din tayo. Kung ako lang, ayaw kong magpastor. Kung ako lang, ayaw kong magnegosyo. Kung ako lang, ayaw kong mamasukan. Pero ang tanong, kung kay Lord lang. And while we wait for God's perfect timing, and that is very difficult, we need to pray.
Yun din ang ginawa ni Jesus sa Garden of Gethsemane. He prayed. When was the last time you seriously prayed about it? You are so serious that you do not even want to eat until heaven breaks. Hindi ako lalabas sa kwarto na ito hanggang hindi maging malinaw sa akin. Hindi ako kakain hanggang hindi maging malinaw sa akin. Why? Because Jonah was so serious and Jesus was so serious too. Kailangan lang maging malinaw sa atin kung saang direksyon tayo pinapupunta ng Panginoon. Pray in the most difficult times. Number 5, have a missionary heart. Share the gospel. Hindi ko kinakailangan maging misyonero para makapag-share ng gospel. For heaven's sake. Hindi kailangan maging pastor para makapag-share ng gospel. Maniwala po kayo, kung lahat po tayo pastor dito, hindi ho tayo makakalayo dahil wala hong supporter. Kailangan namin ng mga negosyante, kailangan namin ng mga professional. Kung lahat po tayo full-time dito, hindi tayo makakapunta sa malayong lugar. Kailangan po natin ng mga faithful supporters who will finance the work of God so we can reach the world with the message of full grace. Can you say amen? So whether across the street or around the world, the mission is the same. Every heart is a mission field and every believer is a missionary. So hindi kinakailangan maging misyonero pumunta sa ibang bansa. Pag Kristiyano ka, misyonero ka na. At ang sino mong makausap mo na hindi Kristiyano ay misyon mo. Misyonin natin ang ating mga mahal sa buhay. Misyonin natin ang ating mga magulang, mga kapatid, kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Misyonin natin ang pinakamalapit sa bahay natin bago muna yung pinakamalayo. Sapagkat ng intusan ng Panginoon ng kanyang mga alagad na maging misyonero, ang sabi niya, magsimula kayo sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Can you say amen? Have a missionary heart, share the gospel. Basahin natin. Let's read them all. This is our life application. Ngayon alam na natin na si Jonah ang perfect type and antitype in reference to Christ's death, burial, and resurrection. Ito yung life application. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Sit up straight. This is the life application. Ready? Number 1. Embrace God's spirit all over your life. Number 2. Know that God is a God of salvation. Number 3. Wait for God's perfect time. Number 4. Pray in the most difficult times. And number 5. Embrace God's clear call in your life. Know that God is a God of second chance. Be willing to wait for God's perfect timing. Pray in the most difficult times. Have a missionary heart. Share the gospel. The big idea is, in Christ, I understand the scripture. Now we understand that Jonah is a type of Christ's death, burial, and resurrection. Now we know that Christ is in the scripture, and in that we understand the scripture. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today and be saved. Ang unang pinakamaliwanag na tawag ng Diyos ay ang tawag ng kaligtasan, bago ang tawag ng paglilingkod.
Napapanood mo ang broadcast na ito dahil tinatawag ka ng Diyos sa tawag ng kaligtasan. Sumagot ka ng oo. Tanggapin mo si Jesus at maligtas ka. At ang mga susunod na bahagi ng buhay mo ay magiging napakaganda. Receive Jesus today. Kung nais mong tanggapin na Panginoong Jesus sa iyong puso, bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata, at iyuko natin ang ating mga ulo. Samahan po natin ang atin pong mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Bigkasin nyo ang panalangin, bibigkasin ko at ariin mong isang personal mong panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen, amen, and amen. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast, nais naming sabihin ito mula sa aming puso. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome, welcome to the family of God. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements. And let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla,
pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Minsan pa, ano po ang ating big idea? Malakas, sabay-sabay. Isang beses pa. In Christ, I understand the Scripture. Before we finally end, I would like to thank all the EMI online students who journeyed with us throughout the Season 8. What a journey it has been. Thank you very much. We'll see you again in the next season, Season 9. Stay connected and wait for the announcement. We love you all. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Thank you so much. Thank you so much for all of you. Now, last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!